Magandang araw po sa inyong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod, ang magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Saan sulok man po kayo ng mundo naroroon, ay panalangin po ang inyong kaligtasan at magandang kalusugan. Ako po ay, kung sa mga bago po, no, sa mga bago po dito sa ating channel this is more on talagang spiritual awakening, spiritual journey, and talaga pong paminsan-minsan po pagka gusto ko pong mag love message or love reading is ginagawa ko naman po. So, depende po rin yan sa buga or sa baba po ng cards. Especially po pagkagamit ko is yung isa, yung card na malapad na oracle, no? So now is gagamit pa rin tayo ng oracle. Hingi po tayo ng update about sa mga atake, no? Sa mga atake sa inyo ng mga atake ng mga ano ba to? Ng mga mababait nyong frenemies, okay? So yan po. Okay, so syempre nakapag-cleanse na po tayo. So now is mag-aano naman po tayo. Syempre magpe-pray po muna tayo. So gagamit po tayo ng mga oracle cards and tarot and this one. Okay, so syempre magpe-pray po muna tayo. Okay. Hingin muna po tayo ng blessings and protections sa ating mga kay God, sa Diyos Ama, kay Hesus Kristo Ama, sa Ascended Masters, Universe, Spirit Guides. Okay. Panginoong Hesus, ako po ay narito muli sa inyong harapan. Ako po ay muling humihingi po sa inyo na napakalakas sa proteksyon na kami po ilayo ninyo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang klase ng karamdaman na tukso. Kami po na aking mga subscribers, followers, viewers, at lahat po, pangkalahatan na po. Kami po inyong bigyan na napakalakas po na proteksyon na magagaling sa inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, para po, lalong-lalo na po sa mga atake ng mga kalaban. Kami po ay lubos na umaasa po sa inyong pagbigay sa amin ng napakalakas sa basbas at proteksyon para po sa pang-araw-araw. Ako po din po ay nananalangin. Ako po ay mabigyan niyo po ng napakagandang mensahe para po sa mga aking collective, lalong-lalo na po sa mga may atake, sa mga may gumagawa, na may bigyan po natin sila ng mga babala, proteksyon, kung ano po yung mga nararapat. Ako po yung inyong samahan ngayon at bigyan po ng napakalinaw na mensahe para po sa kanila, para po sa aming lahat. Maraming at kagalingan po para po sa may mga karamdaman, lalong-lalo na po sa mga may attack sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na tayo. Okay. So let's see kung ano ang ating mensahe. Okay, so nais ko po muna, bago po tayo mag-start, no, nais ko po muna magpasalamat po sa lahat ng mga nagpa-healing, no, and sa mga nagpa-reading din po online and walk-in. Maraming salamat po. Again, doon po sa mga nakakapanood po na mga taga-ibang bansa po, no, taga ibang bansa po at gusto niyo pong magpa-reading, talaga pong ano po tayo, online. Online po tayo sa WhatsApp, dyan po tayo mag-uusap. Kailangan po makita ko kayo at makita nyo ako kasi po mas maganda po yung ganon para po ramdam po natin sa isa't isa yung energy, no? So para po talagang maging makatotohanan naman po yung reading natin. Pangit po yung nire-record, no? Hindi po maganda yung record na kukunin ko lang po yung names nyo. Pero maganda rin po yun, no? Pero kailangan ko po ng mas maganda po kasi is do sa WhatsApp is yung nakikita ko po kayo. Okay? So, I hope you understand. And sa pag-appoint, sa pagpapareading po is kailangan po talaga natin ng appointment. By appointment po talaga. So, tatawagan nyo ako. I-chat nyo lang po ako. Then, magsiset po tayo ng schedule kung ano po yung available na slot sa mga susunod na araw. Okay? Okay, so start na tayo.
Ano ba ang mga dapat nating malaman patungkol sa mga atake, no? Yung mga black magic, rituals, tigal po, palipad hangin, kung ano-ano man. Tingnan po natin kung ano po yung ibababa ng ating cards para po sa inyo collective. Okay? Ayan natin. See? Meron kagad na cleanse ng space. Okay? Ayan. Okay, so ayan yung mga binato. Okay. Ay, hindi pala binato, binaba. Okay? Okay, so sa unang bumaba na card is cleanse your space. Talagang ganon. Pag kami mga attacks po tayo spiritually, no, is talagang kailangan po natin, teka muna nga, ang sikip ng aking, kailangan po natin talagang mag-cleanse ng space. No, yan po ang kauna-unahan, okay? Okay, so kailangan po natin talaga to. Cleanse ng space. Paano ba tayo mag-cleanse ng space? Okay, so kung talagang sa palagay po ninyo, yung pong bahay ninyo, or kung ano man po yan, kung meron po kayong store, bahay, ano man, so the best thing you can do is talagang to cleanse your space using talagang mga incense at kamangyan. Okay, so yung mga ganyan po is kailangan nyo po talagang i-cleanse yan by using it. No, para po talagang matanggal yung malas, negative energies, demonic entities dyan sa bahay nyo. No, even yung sa katawan mo na meron is talagang magpupulasan yan. Okay? So, as you can see, hindi ko pa po ginagalaw yung mga cards. No? Kung ano po yung madampot ko dyan, yun po ang bibigyan natin ng kapaliwanagan. Okay? So, now is, this is a must na lalo na po sa may mga atake na ramdam nyo meron po mabigat sa bahay ninyo, sa lugar ninyo, is kailangan nyo po ito labas, loob at labas ng bahay po kailangan nyo pong i-cleanse. Okay? Palibutan nyo po yung bahay. Okay? Palibutan nyo po yan. Na kailangan nyo pong ng bahay. Mag-cleanse po talaga. Okay? Kasi meron po talagang bahay na talaga nagtatalo ang dilim at liwanag. No? Ang itim at puti. Meron po talagang ganyan. Meron po silang parang boundaries. O, ito, teritoryo ko to. Yan, teritoryo mo yan. Huwag mo akong pakikialaman. Akin to. Meron po mga ganon. No? So, nagsasalpukan po yung mga yan. Pagka nagkatalaga naman, may matitigas din ang ulo. Okay? So, kailangan nyo po i-cleanse yan para po matira dito is yung mga puti. No? Yung mga nagdadala po ng kagaanan sa buhay. Hindi po nagbibigay ng sakit. No? Again, meron naman po mga dark entities din naman po na talagang kung hindi nyo naman po kakahantiin, na hindi naman po talaga mananakit yan. Pero, iba pa rin po, no? Mas maganda pa rin po talaga maalis po sila. Kasi may mga moods po yan. No? May mga moods po yan na talagang pagka tinoyo yan na parang talagang may times na pwede po sila makapanakit. Okay? So, better po na talagang po natin yan, lusawin. Okay? So, next is, okay. So, itong selfish na to, itong mga nakatira sa inyo or mga tumitira po sa inyo, no, like kung meron pong black magic, ganyan, or merong pong sumasalbay sa inyo ng mga elemento, is yan yung mga selfish na parang kulang na lang palayasin kayo niya sa bahay. Kulang na lang, sila lang ang pwedeng tumira doon na ikaw naman talaga nakatira dyan kung bakit kailangan ikaw ang paalisin. No? Parang gusto nila sila ang tumira, ikaw ang umalis. No? Yung ganon. So, pagdating naman doon sa mga attacks sa inyo spiritually ng mga mangku, yung mga ganyan, no, is na andun yung talagang parang alam niyo yon na parang ayaw nilang bakit ang tigas ng ulo mo na bakit hanggang ngayon nandyan ka pa, bakit hanggang ngayon buhay ka pa, eto na pinagagawa ko, so niritualan na kita, tinigal po na kita, pinalipad hangin na kita, kung ano-ano na nilagay ko sa'yo, bakit hanggang ngayon nakatayo ka pa rin, no? So parang ang gusto nito parang siya lang yung mamutawi, siya lang yung mayroong gustong alam mo yun maging parang mapansin, no, siguro sa angkan ninyo, yung ganyan, or parang talaga meron lang talaga siya matinding inggit sa'yo or galit sa'yo dahil meron ka nagawa from the past, no, kaya parang andyan siya para hanggang ngayon, no, naghihigante. Pero I assure you, yung mga ganyan tao talaga straight to hell yan. Buhay pa po yan, sunog na kaluluwa yan sa impyerno. Okay, so wag po tayong gagawa ng wag po tayong gagawa ng paghihigante. Okay? So, lagi nyo pong iisipin yung let go, let God. Okay? So, now, yung intuition nyo po dito is talagang on point, no? Ngayon, yung mga kutob-kutob po kayo, patungkol dyan sa bahay, sa paligid nyo, sa mga nakakasalamuhan nyo, sa mga gumagawa po sa inyo spiritually, is naandun po yung talagang alam nyo kung sino at alam nyo kung ano ang meron sa paligid nyo. Kung ano yung nagdadala sa inyo ng bigat, kung ano yung nagdadala sa inyo ng swerte, matitimbang nyo po ngayon yan.
Pakiramdaman nyo pong maigi. At doon po kayo magstay kung saan po sa tingin nyo doon po may kagaanan. Again, kung meron po kayong store, meron po kayong bahay, meron po kayong area na tingin nyo mabigat, doon po kayo mag-focus. Huwag po kayo mag-focus doon sa may kabutihan. I-cleanse nyo po ng buong tapang kung ano yung doong may mabigat. Okay? Kasi po yung intuition nyo po dito is point. Alam nyo po yung magkaroon kayo ng goosebumps. Isa na po yan. No, na talaga merong something negative dyan. Okay? So, let's see kung ano pa. Okay, so you have the Pisces energy. So, ito is isa sa nagdadala ng mga bigat. Okay, so, yung Pisces energy na yan is meron childhood trauma. No? So, kung meron kayong relative, friend, no, na nasa Pisces energy, is meron siya mga childhood trauma. Maybe ito is merong parang nagsa-self-pity or parang merong mga mga tipong hindi matanggap noong mga kabataan nyo na parang siguro ikaw yung gustong-gusto, then siya is hindi, or merong mga chances na parang feeling niya nai-ignore siya, pero ang totoo naman is hindi. It's just that talagang siguro ikaw talagang parang ano mo yun, easy to approach or gano'n. No? Parang ito kasi is parang itong Pisces energy na to is parang siguro parang napag-iwanan or parang alam mo yon, parang mas gusto niya maging loner, no, or parang siguro dahil ikaw talagang more friendly na parang hindi niya masakyan yung sayo. So iba kasi ang ugali lalo na kung sa magkakapatid or sa magkakamag-anak, no, even kahit sa circle of friends, no, meron talagang isang medyo discreet or parang meron talagang isang silent, isang talagang alam niyo yung talagang siya yung parang laging bangka, siya yung bida, na gano'n, ano. So, itong isang Pisces energy ito is talaga meron siyang childhood trauma na, kumbaga kaya parang andun yung ngayon, itong oras, itong panahon na to is andun yung hanggang ngayon bitbit niya pagiging selfish niya na parang sa ngayon, kung noon ikaw yung namumutawi dito collective, parang ikaw yung apple of the eye, no? So gusto niya siya naman yung ngayon. Parang gusto niya yung kung noon puro ikaw ang nagtatagumpay ng maliliit kayo, yung ganyan. Ngayon gusto niya siya. Gusto niya siya yung mapansin, siya yung makilala, siya yung mapuri kasi noon puro ikaw. Pero mali nga lang yung paraan niya. No, mali lang yung pamamaraan niya. Now, itong taong to is humihingi na ng tulong tong gumagawa sa na which is yung taong ang selfish, no, kasi kumbaga ito is sinasabi ko nga sa inyo is nagba-backfire na siya ilang beses, no, talaga namang kung halimbawa binigyan ka lang niya ng sakit ng ulo or binigyan ka lang niya ng something na parang pinaka-simplest. Basta gumawa lang siya sa'yo ng pinaka-simple lang para sa gano'n, parang pinasakit lang niya ang ulo mo. Pero ang balik sa kanya matindi, parang kalahati ng katawan niya masakit. Yung ganon. So, ganon ang pagkakagawa ng backfired sa kanya. So, ngayon humihingi ito ng tulong. Again, kung sino naman ang gumagawa po sa inyo at ito ay nag-backfired agad-agad. No? Kahit po sinong manggagamot ang puntahan po nila, hindi po sila gagaling unless ikaw po ang hihipo sa kanya. Okay? Now, itong mga nangyayari naman sa'yo talagang is ma-overcome mo. Kasi nga, God hired you, God chose you. Chosen one ka. Earth angel ka. Ano pa ba? So, lahat po ito is talagang pagdadaanan mo, pero andun yung ma-overcome mo to kasi nga lahat naman is nagba-backfired. Okay? So, wala ka nang dapat ikabahala dyan. Basta lumaban, humingi ka ng guidance kay God. Then, kung talaga nakakaramdam ka ng parang panghihina na after mo ng mga healing, ganyan, ganito, gano'n, kasi na-drain ka, uminom ka ng tubig. No, yan yung pinaka-the best. No, every time po na manggagamot ka dito, healer, no, or even tarot reader na nakakakuha ng mga negative energy sa mga clients, after nyo po ng reading, uminom ka ng isang basong tubig or more para bumalik yung energy mo. Okay? So, now you have the secret admirer na talagang, alam mo yung na-amaze siya sa'yo dahil ang pagkakakilala niya sa'yo before is just a normal or parang ordinary na tao na masiyahin, gala, ganto, ganyan. And then, all of a sudden, biglang nagkaroon ng changes sa buhay mo na talagang ikina-amaze niya. Now, yung paano kanya i-admire is talagang sobra-sobra naman. Okay? So, pero kilala mo tong secret admirer mo na to. Now, when it comes to career, financial,
is, I mean sa finance or finances mo is magkakaroon ka talaga ng huge success, no? So, all you have to do is talaga ituloy mo kung ano man yung trabaho, ano man yung mission na ibinigay sa iyo ni God, okay? So, let's see. Again, no? Sa kung ano man yung mga nangyayari sa iyo, alam mo yon, every time na na-overcome mo yung mga trials na nangyayari sa iyo, mga struggles na nangyayari sa even sa mga, halimbawa, sa mga ginagamot mo, no, sa mga ginagamot mo, meron ka na encounter na talagang malalakas, no? Kasi meron po kayo talaga may encounter na malalakas, no? Meron pong ganyan. So, pagka ganun po nararamdaman nyo na malalakas, tawagin nyo na po yung isang batalyon yung guides, no? Ano na, parang tawagin nyo na sila, no? Tawagin nyo na sila. Ano na to? Parang ito na yung sinasabing let's vault in. Okay, kapit bisig na po kayong aatake dito. Kapit bisig na po kayong makikipag-combate dito. Okay? So, yun yung sinasabing let's vault in. Okay? So, kaya pagka ganong nakakaramdam na po kayo, is talagang kailangan tawagin nyo na po kagad sila. Mas maganda po yung ganon para well protected ka na talagang makaroon ka man ng parang attacks habang ginagamot mo yan is hindi ganon katindi na talagang maitutuloy mo pa rin with the help of them. Parang andyan yung i-guide ka nila, andun yung hahawakan kanila, alalayan kanila. Okay? And andun yung powers nila na sabay-sabay silang makikisabay sila sa'yo para i-heal yung pasyente mo. Okay? So, yung Holy Spirit is talagang dadaloy doon sa pasyente mo na mapapagaling nila. Okay? For ano naman, bibigyan ko kayo ng mga parang patungkol sa mga kulam, especially po sa mga naritwalan, no, na mga black magic, no, is talaga pong normal po na talagang bumabalik yan. Okay? So, talagang matagal po talagang gamutan pag may kulam. Ang pinakamadali pong gamutin yung mga elementals, no? Pinakamadali po yan kasi po yan, nakakausap lang po yan. Then, wala na. Okay? So, maghihingi kayo ng sorry, ganyan. Napapakiusapan po yan. Pero ang mga tao na gumagawa ng hindi magaganda sa kapwa-tao is talagang patigasan po ng uli. Lalo na po kung talagang may galit, selos, no, kung ano man. Kasi lang naman pinagmumulan yan ng mga black magic, inggit. Norang inggit na napupunta po sa matinding galit. Okay? So, wag niyo po nalang intindihin yan. Okay? So, let God nyo po yan. Then, talagang matinding prayers. Samahan niyo po ng tirik ng kandila. Then, makakarating po yung mensahe na yan sa universe, sa lahat ng mga guides mo. Okay? Now, since ayan, meron na pong new beginning. So, let's see kung ano pa po ang next card nyo. Okay, so there's God's perfect time. Okay, so yung mga dumadating naman sa'yo ng mga trials, I mean, yung mga dumadating sa'yo na, halimbawa, sa patients, kasi this is more on topic natin, is more on parang, ano ba ang meron sa mga, ano bang status mo every time na meron mga attacks sa'yo or after the healing, kung paano ba, no? Okay, so now, this is God's perfect time. Yun namang dumadating talaga sa'yo. Lahat ng mga hinihil mo, lahat ng mga ginagamot mo, or lahat ng mga nagpapareading sa'yo, no? Or kung ano man yung nangyayari sa'yo, that's God's perfect time. Si God ang may gusto niyan. And alam niya na kaya mong gamutin yan, na alam niyang mabibigyan mo ng kaliwanagan itong mga binabasahan mo din ng baraha. No? So, andyan ka, binigay ka ni God sa kanila, binigay ni God sila sa'yo para, alam mo yon, magkaroon ng kaliwanagan at magkaroon ng maging kampante na sila. Yung ganun, magkaroon din ng kagalingan. Ngayon, nasa sa kanila na yan, nasa mga pasyente mo na yan, nasa mga clients mo na yan, kung paano nila dadalhin. Yung the way na paano mo sila pinagaling. Kung buo ang loob nila at buong pananampalataya nila sa Diyos Ama, tuloy-tuloy ang kagalingan. Pero kung bibigyan nila ng doubts, again, kung ang mga healers is binibigyan nyo ng mga doubts, no, na talagang kahit sino sa mga healers, kahit po napakagaling or well-known na po yung healers na yan, pero kung punong-puno kayo na pagdududa dyan sa healers na yan, hindi po kayo gagaling. Okay? Kasi nga po, ang pinagdududahan niyo po dyan ng Panginoong Diyos. Kasi siya po, dinalan ni God sa inyo para po kayo ipapagaling. Pero pinagdudahan niyo po, so wala rin pong mangyayari. Okay? Kailangan po, pag nagpunta po kayo ng mga healers, make sure na buo po ang loob niyo at buo paniniwala niyo. And make sure po na ang pupuntahan niyo po is talagang nasa divine
no? Talagang divine, purely divine, no? Wag pong kasi po meron din pong mga healers na talagang gumagawa din po ng kaliwa, like ang gusto is gumante, na meron po mga pasyente na ang gusto ko po kasi gantihan po yung gumawa sa akin, gusto ko po ganito ganyan. Hindi po pang divine 'yon, no? So kung meron pong tumira sa kanyang mangko, maghanap na lang po din siya ng iba. No, wag lang po kayo na mga nasa light, na mga light workers. No, wag po. Wag na pong tatanggap. Minsan po kayong tumanggap ng ganyan. Nako, matinding kaparusahan po ang nakaabang sa inyo. Okay? Yes, you're a legit spiritual healer po talaga. No? So, here is talagang pagka spiritual healer ka, kailangan mo talaga mag-cleanse ng space. No, talagang kailangan to, it's a must na araw-araw, no? Lahat ng kembot mo, lahat ng kilos mo, kailangan dito lahat nakabuntot ang pangalan ni Panginoong Diyos sa iyo. Kailangan lagi nasa tabi mo, kailangan ng Diyos Ama lagi nandito sa puso mo. No, si Jesucristo malagyan lang dito sa puso mo para talaga maprotektahan ka ng buong buo. Hindi lang ikaw kundi yung buong pamilya mo. Dahil kung wala kang ganon, nako, sinasabi ko sa iyo, kapahama ka nang mag-iintay sa iyo. Okay? May umuugong kasi. Akala ko yung electric fan ko dito. Yung pala sa salas. Okay, so let's see kung ano pa. Oops. Whoops, kitty, whoops, kitty, whoops. Okay, give some time and space. Ayan. Okay, so sa pag-spiritual healer, no, kailangan po talaga natin dito ng minsan, magbibigay po tayo ng, minsan ng tamang oras, no? Paano ba tamang oras at paano ba tamang space ang kailangan natin dito? So, ang kailangan po natin kasi pagka-spiritual healer tayo is kailangan po natin ng, alam mo yung, minsan mag-a-adjust tayo ng mga, halimbawa, kumuha tayo ng isang pasyente, no? So, pagka alam nyo pong medyo parang drain na drain ka na, and sa tingin mo, itong susunod na pasyente mo is talagang mabigat din ang dala, ay, teka muna. So, bigyan ka muna ng break, siguro mga 15 to 20 minutes, bigyan ka muna ng break, huminga, mag-recharge, yung mga ganyan, para naman sa susunod na bakbakan is na andoon, ano, na magiging malakas ka, na meron kang lakas para makipag-combate, para iwas-iwas ulit yung swords mo and ma-shield mo yung sarili mo, no? So dito is parang hayaan mong i-recharge yung soul mo, na mga guides mo, gamutin kung may mga sugat ka sa spiritual na mundo bago ka ulit sumabak sa susunod na pasyente. Kailangan mo na magbigay muna ng space and time bago ka sumabak as a spiritual healer. Or better, mas maganda is yung hindi mo naman sila kasi pwedeng pabalikin no? Especially kung may pila ka. Like me, may pila ako. Wala po akong karapatang pauwiin or pabalikin. Hanggat kaya po. Kasi meron naman po talagang nakakausap lang po, then okay na, so next na ulit yon. Wag lang po talaga yung mga may karga, no? Pagka hindi ko po napakiusapan, ibig sabihin po may karga yon. So doon ko na po sila tatawasin. Okay, so ganun po, kumbaga bigyan natin ng space, kasi hindi naman po tayo yung, wag niyo po i-consider yung sarili niyo na kayo Diyos, na hindi po kayo tatablan agad-agad. I mean, hindi kayo parang, alam niyo po yung pagka nanggagamot kayo, may attacks na po yan Ina-atake na po yan. Dumating lang po yan taong yan sa inyo. Alam niyo na po kung ano dala niya. Ramdam niyo na kung mabigat o hindi. Okay? Meron pong mga ganon. So, make sure po na nangamot. Make sure na bigyan niyo po ng space and time. Kasi, kailangan niyo po mag-recharge. Again, water is the best kasama sa panggagamot. Kailangan niyo po mag-drink ng water. Kailangan niyo pong uminom ng uminom. And again, humingi po ng basbas kay God para pabigyan po kayo ng another energy. More energy, no? Para po makapaggamot po ulit kayo na susunod. Okay, so now we have the till death do us part. Okay, so sa sobrang gigil nitong taong to, nitong enemy mo na to, no, is talagang andun yung, itong Pisces energy mo na to, is talagang andun yung talagang hindi ka niya bibitaw. Talagang kasi, alam mo yung death spell, hanggang ngayon hindi niya tinatanggal sa'yo. Talagang andun yung gigil na talagang gusto ka niya mawala sa mundo. Hindi hahayaan ni God yun. No, hindi hahayaan ni God yun, kasi ang dami mo pang gagawin. Ang dami mo pang mission. Ang dami mo pang
gagawin dito sa mundo para mabigyan ng kagalingan ng lahat at maibalik loob yung mga tao sa Panginoong Diyos Ama. No? So, nag-uumpisa ka pa lang. So, walang pwedeng pumigil niyan kasi may mission ka dito sa lupa na ibinigay sa ni God. Okay? Gigil man yan pero hindi siya magtatagumpay. Okay, so next, black magic candle. Okay? So, ayan yun. Magkasunod po yan. Till death do us part and black magic. So, yan po yung isa sa mga ginagawa niya talaga. So, talagang under spell work ka. Talaga under yung dark magics sa buhay mo. No? Talaga pong kabuntot. Again, talaga pong as a healer, spiritual healer, kabuntot na po natin yan. So, ang kailangan lang po talaga natin talaga ito, the best thing na talagang number one na gagawin natin is mag-cleanse ang space para po gumaan-gaan po yung paligid. At the same time, lagi po tayo maglalight ng candle sa altar para po, alam nyo yun, yung guidance po ng light na galing po taas din is alam niyo po yung bumaba or parang yan po kasi yung connection natin kay God yung pagsisindi ng kandila. Huwag po kayong manghinayang sa kandila. No, kasi yan po yung connection natin kay God. Ikaw kasi nire-represent mo kasi yung sarili mo diyan sa kandila na yan. No, so kailangan lagi ka nakasindi ng kandila para protection mo yan. Mas maganda 2-3 kandila sa isang araw, especially kung nag-heal ka, nang gagamot ka talaga. Okay? So, maganda yan na meron kang kandila kasi yan yung isa sa mga parang liwanag na parang sinasabi mo sa taas, sa universe, ascended masters mo, sa lahat na nag-guide sa'yo na I need your protection. No, tulungan nyo ako. Mas madali yung communication, mas madali yung connection no, pagka may mga nakalight na candles. Okay? So, andito din yung mentally ill no, na talagang andun yung nag-iisip ka din no, kung paano ka ba, paano mo to maitatawid no kung halimbawa meron kang mga attacks na yung habang nanggagamot ka paano mo sila talagang alam mo yung patutumbahin or para paano mapapadali yung proseso pagka talagang si Mangko na ang umaatake dito sa pasyente mo no so andyan yung mga ganyan so darating ang panahon in God's perfect time is ibibigay sa ni God yan na actually alam mo na yung mga ways no minsan lang siguro talagang andun yung maybe mali yung mga proseso mo. Maybe may nauuna, may nahuhuli na dapat yung huli, ginawa mong una, yung una ginawa mong huli. Mga ganun. No? So, we have the good news here. So, merong mga darating na good news sa'yo. Merong mga darating na maybe bisita or merong darating na mga unexpected, yung mga ganun, unexpected visitors or mga unexpected gifts, mga ganyan, or unexpected income, mga ganyan, ano. So, may mga ganun darating sa'yo. Okay? So, now, sumilip na naman po itong sibling na mahiwaga na ito na talaga namang ayaw tumigil, ano. So, isa rin yan sa mga para talagang, alam mo yun, tinik na po talaga yan. Okay? So, yan na po yung tinik. Okay? Pero talagang, hayaan nyo na lang. Okay? So, yan naman kasi is talagang halos gusto na rin mag-reach out sa inyo yan. Yun nga lang po, may mga hidden agendas lang po, no? Kasi talagang itong sibling na to is talagang gusto nang humingi ng tulong sa iyo to. Kasi 'di ba nga sabi ko sa inyo, walang ibang makakapagpagaling sa kanila kundi kayo din. Okay? So we have here. Okay. So yung sibling mo na yan, ano, is hindi lang to isang beses winarningan ni God. Okay? Hindi lang isang beses, maraming beses. At hindi lang si God ang nag-warning dito. Marami ang nag-warning dito. Even yung mga elementals mo, angels mo, even archangels, lahat. Animal spirits mo, lahat. Nakiusap dito pero hindi nakinig. So now, nagsasuffer siya ngayon. Hindi basta suffer. Talagang in pain siya. Okay? So now, etong sibling mo nito, no, is nasa bakasyon. No, nagbabakasyon, nasa malayong lugar, ganun na baka sakaling parang iniisip niya, baka pagka nag-iba siya ng ambience, gumaling siya. No. It's a big, big no. No? Andun yung kailangan niyang mag-ask ng sorry sa'yo, no? And lumapit talaga siya sa'yo, and kailangan sincerely yung, sincere, no? Yung paghingi niya ng tawad sa'yo. Okay? Now,
kailangan mo i-share talaga yung mga gifts and abilities na meron ka. Paano ba to i-share, no? Share your blessings kasi that's a big, 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 big blessings, no? Na binigay sa'yo ni God na magkaroon ka ng kakayanan na makapagpagaling, na makapagbigay ng kaliwanagan sa tao, na magiging komportable sila sa buhay, na magbigay ka ng ano yung magbubukas ulit ang kanilang mga puso para lumapit ulit sa Panginoong Diyos Ama. Napakalagandang blessings niyan. No? Kaya make sure na i-share mo yan sa kanila na ikaw makapagpagaling, bigyan mo sila ng words of wisdom, buksan mo ang mga puso nila na totoo, na buhay, na buhay, na buhay ang Panginoong Diyos Ama. Na naandyan ng Diyos Ama para bigyan ng milagro ang buhay niya, bigyan ng tamang, dalhin siya sa tamang landas. Yung mga ganun. Okay? So, meron nagsasabi dito na God gave me you. Okay? So, talagang, etong isang napagaling mo na ito, na talaga ng bonggang-bonggang utang na loob sa'yo. Kasi talagang, alam mo yung parang tipong, ito yung tao na marami na siyang pinuntahan ng mga healers, ganyan, or mga, kung ano-ano, no? Or parang, from the past is andun yung, marami nagsabi sa kanya na ganito ganyan, baka ganito ganyan. Pero nung nakilala ka niya, ang laki ng pinagbago ng buhay niya. Gumaan, naging maayos na yung takbo ng buhay niya, nagkaroon na ng kagaanan yung pakiramdam niya. Dahil nung ginamot mo siya, nagbago lahat. No? Naging magaanan lahat. No? Yung health niya, nagkaroon ng pagbabago, yung ganun. Okay, kaya gano'n na lang din ang pasasalamat niya sa Panginoon Diyos Ama kasi nakilala ka niya at tinala siya sa iyo ni God, no, para nga ma-heal or alam niyo yon magkaroon siya ng parang maging komportable na siya or kampante na siya sa buhay niya, na magkaroon siya ng contentment sa buhay, no? Kasi dati parang ang dami-dami iniisip nitong nagsalita sa iyo ng God gave me you na talagang parang ano din to, naging disaster din ang buhay nito. Okay? So now we have this awareness. So, kailangan mo maging sensitive ngayon. Pero ito is talagang sensitive ka ngayon, super. No, na talaga ang lakas ng pakiramdam mo ngayon when it comes to mga spiritual healing, no? Spiritual healing and even sa mga reading, no? Alam mo kung nagsasabi ng totoo o hindi talaga yung clients mo. No? Or parang gumagawa lang ng kwento o binubuhat niya yung sarili niya, yung gano'n, na parang pinagtatakpan yung kamalian niya. Alam mo. No? So, itong mga ito, hindi na ito makakalusot sa'yo. Okay? Ayan. See? So, ito yung mga tao na talagang kailangan mong maging aware sa mga taong sinungaling kasi marami nang darating sa'yo na ganyan. Na mga taong mapanlin lang. No? Na talagang andyan magpapagamot sa'yo kuno, pero andun yung kinukuhaan ka na or hinihigupan ka na ng kapangyarihan. No? So, make sure na yung mga pangdepensa mo lagi na sa katawan mo and make sure na tawagin mo lahat ng gabay mo. Again, kapit bisig. No? Para sa kaligtasan mo and para sa masaktan sila sa mga ginagawa nilang pagtatraidor sa'yo na habang ginagamot mo sila. Maramdaman nila kung sino ka, malaman nila kung sino ka. Okay? So, you're untouchable. No? So, kahit anong gawin nila sa'yo dito, na kahit ganun nga, na may mga panlin lang na lalapit sa'yo, na magpapagamot ko, no? Pero inaatake ka naman, no? Nandun yung palihim na sumasambit ng mga Latin na salita para lang higupan ka, bigyan ka ng sakit or anuman, no? Na pinadala ni Taning, no? Sa'yo, pinadala din sa'yo ni Taning para siya alam mo yun, para mapatahimik ka, matigil yung mission mo. Sorry, wrong number. Okay? Ganun lang. Okay? Kasi ito yung gusto niya mangyari, no? Na talagang ikaw maramdaman mo ulit yung financial crisis. Pero, sorry din ulit. No, kasi hindi yan ang plano sa'yo ni God. Hindi yan ang plano sa'yo ni God. Ang plano sa'yo ni God is magkaroon ka ng big sum of money. No? Na from rags to riches ang gusto sa'yo ni God. No? So, yung financial crisis, graduate ka na dyan. No, ang nagsasuffer ngayon yan, yung sibling mo. No? Na talagang siya yung talagang hirap. No? Na talagang hindi niya alam kung paano makaka-recover, paano niya ma-overcome yung ganyan klase ng sitwasyon na dati namamayagpag siya, na ikaw yung hilahod na halos, alam mo yon na talagang hindi mo alam kung saan ka kukuha ng mga ganito pambili, ultimo patis, ultimo asin, hindi ka makabili. Alam mo yun, na lagi ka natutuyuan ng asin kasi nga wala kang pambili. Yung mga ganon. Okay? So, kalimutan mo na yan. Ang gagawin mo is to unwind, no? Mag-relax. Na mag-relax ka, enjoy your life. 'Di ba? Kailangan mo i-enjoy ang life mo. And to celebrate.
No? Ang ganda ng card mo, unwind, enjoy your life, and celebration. Yan ang para sa'yo. You really deserve this. No? Deserve mo to, darling. Deserve na deserve mo to. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa masasabi ng iyong card. Charan! Okay. Pangalawang salita, mental illness. Pangalawang card mo na yan, no? Kanina sa first deck natin is meron ka mental illness na talaga namang, alam mo yon up to now is andun yung, meron ka pa rin mga iniisip about kung paano mo siguro i-enhance or paano ka pa lalakas sa mundo ng spiritual, which is very good, no? So, ang lagi mo lang din kakausapin dyan is si God, nabigyan ka ng tuloy-tuloy ng lakas, no? Or taasan pa yung antas mo sa mundo ng spiritual. Nabigyan ka ng mas maraming weapons na mas pinakamalakas na panangga, pandepensa para dito sa mga atake ng mga kalaban. Okay? O ilayo ka na lang din sa mga tao na mga talaga namang mapanlin lang. No? So, ayan. So, yung liar, backstab, is talaga nandiyan, magkahilera po yan. No? So, talaga andyan yung talagang maraming usap-usapan, may mga marites, may mga talaga namang nagagalit sa'yo, ganyan. Alam mo, kahit din naman wala tayo sa spiritual na mundo, na hindi natin pinasok to as spiritual healer, no? Talagang sa mundong ibabaw is yung mga nagbabackstab na yan, yung mga tumatrader sa atin, no? Is talagang nandyan lang sa tabi-tabi yan, no? So, all you have to do just sa mga nagbabackstab sa'yo is talaga move forward, no? Huwag mo silang intindihin, no? Enjoy your life, sabi nga, di ba? Continue mo lang yan. Be strong kasi nasa right path ka na eh. Huwag mo nang hintayin, huwag mong sayangin yung haba ng panahon na ginawa mo para marating mo yung path na yan, no? Wala silang karapatan na sirain yan, ano? Kasi andun ka na sa success, eh, no? Just move forward, no? Para alam mo yun, lalo silang manggalaita sa mga pinagagagawa nila. Diyos ko po. Maria Joseph, ewan ko ba bakit may mga ganitong tao na talaga namang may mga taong ayaw talagang makita kang umaangat. Ang gusto nila sila lang. Yung mga ganun. Kalarky. See? You're on the right path. This is a confirmation lang. Almost same din ang meaning niyang move forward. Kasi kung nandun ka sa move forward, no, nakakapag-move forward ka na, let go, let God mo na. So, talagang right path ang pupuntahan mo. Okay? Tingnan natin itong isang card. Kung anong chika nitong isang card, okay? Tingnan natin, ha? Let's see. Oops. Okay. So, eto na yung time na talagang yung contentment is pasok na pasok sa banga na sa buhay mo. No, kontento ka na so kung anong meron ka. Na hindi ka naman kasi naghahangad ng sobra-sobra. As hindi ka naman naghahangad ng yaman eh. Yung makaraos ka lang sa araw-araw, for sure is ito yung mga gusto mo. No, na hindi na maging masaya, maging healthy ang lahat, maging well protected ang lahat by the divine, by the help of divine. No, is talagang yun lang naman ang target mo eh. No, na makapag-share, makapagpagaling ka, pero yung sabihin mong naghahangad ka ng mas mataas, hindi naman eh. No, alam mo yung ikaw yung tipong mababaw lang na tao na ang hangad mo lang is talaga makatulong, may makain kayo 3 beses ang araw, maibigay yung needs sa mga nangangailangan, okay na yun. Pero yung luxury na buhay, hindi mo naman hinagad yun. Kasi kung hahangarin mo yan at hinangad mo yan, parang, alam mo yon pero hindi eh, malabo. Kasi, alam mo yung may kakayanan ka na eh. Again, yung binibigay sa inyo ni God agad dyan is, alam nyo, unti-unti talaga mararating nyo yung mga gusto nyo. Unti-unti. Kaya hindi po siya biglaan, unti-unti. Unti-unti nyo ito marireach, unti-unti nyo ito mararamdaman. Kasi ganyan po magbigay si God, unti-unti. Okay? Pag may mga biglang yaman po na instantly famous ka, instantly okay ka na, hindi na po galing kay God yan. No? Kay taning na po galing yan. Okay? Yung hindi kayo naghihirap, yun yung pinaghihirapan, bigla na lang darating, bigla na lang andyan. Yung parang sa isang iglap, meron kang 1 million, sa isang iglap, meron kang 500,000 na hindi mo naman pinaghirapan, ay iba na yun. 'Di ba? Iba na yun. Kay God talaga isa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Kaya kailangan po talaga dito, banat-banat ng buto. Okay? Tulungan. Okay? Give and take. Okay? Ay bumaba. Okay, so let's see. Okay. Okay, see? Oh,
Ito ang isa sa nagbibigay sa'yo ng pagkakaroon ng contentment sa buhay. Yung mga angels mo, ancestors mo na andyan sa'yo. Kasi yung mga yan din ang lagi nakapaligid sa'yo every time na nandito ka sa mga mission mo na ginagawa dito. No? Kung nagbabasa ka ng taro, andyan yan lahat nakapaligid sa'yo. Kung naggagamot ka, andyan din sila lahat. Hindi lang to mga ancestors mo and angels mo nakapaligid sa'yo. Even elementals na talaga mga tropa pits mo na talagang mahal na mahal ka, na sinusuportahan ka sa lahat, nandyan din sila. Kaya lagi ko na lang din sinasabi sa inyo, bigyan nyo ng panalangin din ng mga ito, ang mga guides nyo, na alam ko, na alam nyo na ito yung may mga talagang kanya-kanyang kakayanan. Pero sama nyo rin po sila sa prayers nyo, na bigyan po sila na napakalakas sa proteksyon ng Diyos Ama para po sa laban sa spiritual. Kasi nasasaktan din po sila. Kung hindi nyo lang po sila nakikita, salamat kung nakikita nyo po sila, pero makikita nyo isang pakpak nila putol, pakpak nila lagas, no, yung isa may hiwa sa braso, meron sa muka. May mga ganun po yan. Kaya lagi nyo po silang ipagpipray na every time po nakikipag-combate kayo. Kasi sila po unang pumufront bago ka mahagip. Kaya sila po muna ang masasaktan bago ikaw. Kaya make sure po na binibigyan nyo po ng pagpapahalaga lahat ng mga guides nyo. Okay? Again, kung meron kayong mga maliliit na guides like mga duwende, ganto ganyan, huwag nyo na po sila isabak. No? Hayaan nyo yung mga angels, ancestors, mga ganyan, wag, kawawa po sila. Okay? Yung mga dwarfs nyo po is talagang taga-aliw lang po yan. For me, is parang yan po yung mga nagbibigay sa akin ng sigla, aliw, smile, ganyan. Yung, alam mo yung light na pakiramdam, ganon. Isa po sila niya. Parang binibigyan nila ako ng aliw. Yung ganyan, pagka tumatawa ako, alam ko nandyan sila sa tabi ko. Pagka masaya ako, alam kung sila yung kasama ko sa hagalpakan. Yung mga ganyan. Yung sa swerte din po, sila din po. Isa rin po sila sa kasama ko sila po yung nagbibigay sa akin ng mga swerte. Okay? Now, they are scared. Okay, so yung mga yan is takot na po sa iyo yan, no? Kasi yung inaatake kanila, hindi nila alam kung anong meron ka. Hindi nila alam kung sino mga kasama mo. Hindi nila alam kung sino nasa likod mo. Hindi nila alam kung sino tatay mo. Hindi nila alam kung sino tumutulong sa iyo. Hindi nila alam kung sino naghatid sa iyo ng kakayanan na ganyan. No? Ngayon, takot na sila. Natatakot sila ngayon. Kasi iba pala yung binanatan nila. Hindi pala basta-bastang manghihil. Hindi pala basta-bastang spiritual healer. Hindi pala to pipitsuging healer. No, hindi pala to yung putyo-putyo lang. Hindi pala ito yung scammer or alam mo yon, hindi. Hindi kanila kilala kaya kanila tinire. Hindi kanila kilala kaya parang nag-uumpisa ka pa lang ginagawan ka na nila ng alam mo yon, yung tinitira ka kagad nila. No? Hindi nila alam. Pero nung tinira ka nila and andyan na sumusugod na yung mga guides mo, then doon sila natakot na alam nila kung saan sila pupunta. Na kayang kalad ka rin ng mga guides mo sa impyerno ang kaluluwa na magumagawa sa iyo. Okay? Okay. Top of the deck. Top of the deck is healer. No, talagang this is a confirmation na talagang you're meant to be a healer. Okay? You're meant to be a healer. Kung sino man po ang nagbabasa nito, kung sino man po sumusubaybay, kung sino man naman nakahuli ng video na ito is legit na healer ka or galing ka sa bloodline ng healer. Okay? Huwag mong pagdudahan ang sarili mo dahil you're meant to be a healer. Okay? Now, meron lang talagang bottom of the deck is look at this, copycat. So talagang itong mga ito is talagang ginagaya ka lang nila. Pero hindi nila ma-reach kung ano man yung meron ka ngayon. Kung nasaan kang position ngayon sa spiritual realm, world, hindi nila maibibigay, hindi nila mapapantayan yan, hindi ka nila mahihigitan. Talagang andun lang sila sa'yo para buwisitin ka, andun lang yung para andyan sila para atakihin ka. Lahat. No? Lahat ng pagsasabotahe, ibibigay nila sila. Lahat ng paninira, gagawin nila sa'yo. Pero hindi ka nila malalagpasan. Okay? Hindi. Okay? So, let's see kung ano pa. See? Hindi mawawala din to. Lagi natin kabuntot. Kaya nga yung first card mo dito, no, is paano nga kapag may mga attacks ka, paano ang gagawin mo? Talagang kailangan mo mag-cleanse ng space. Okay? Hindi lang ng space, even yung, alam mo yung cleansing, alam mo yung rock salt is talaga napaka the best weapon natin po yan as a healer.
kailangan po lagi kayo may ganito. Sa mga corners ng bahay nyo, center table, dining table, altar, lahat ng may lamesa kayo, maglagay po kayo nito. Pupunuin nyo po yan. Okay? Yan po yung the best way na talagang laking tulong po sa ating mga healers. Okay? Kasi yung mga demonic entities na yan, talagang andyan lang yan sa tabi-tabi. No? Talagang hindi nyo man nakikita yan, pero sus ko po, talaga naman yung presensya niyan, for sure, nararamdaman nyo. Okay? Let's see. Okay. So, we have brother or sister ang gumagawa sa'yo. So, talagang, this is confirmation na talagang kapatid mo ang gumagawa. Pero, more on brother. Kasi ito pong umibabaw, no? Kapatid, no? So, brother, so meaning, kung hindi man ito brother as in literal, pero hindi, kasi may kapatid doon may sibling doon Talagang brother to, confirmation to. Kapatid mong lalaki, no? For some is babae, pero more on lalaki. No? So now, andito talaga yung nalilito ka na parang, andun yung sinasabi mo, parang till now, hindi pa rin nag-aano sa'yo na kung sino ba talaga ang gumagawa. Oo, na andun na kapatid mo, pero parang nag-aalangan ka na talaga bang brother mo, hindi ba yung sister mo? Kasi pagkakaalam mo sister mo, yung pala brother mo, or alam mo yun, andun yung confusion na, ano ba, nalilito ka. No? Andun yung parang, hindi ka makapaniwala kung ano ba talaga yung totoo. Okay, so we have the last card. Ben, bumagsak pa. Riko. Diyos ko, hirap ng tumatanda. Charing. Oh, see? Expose. Alam mo, lagi naman na-expose yan eh. Yang ano mo na yan eh. Syupatid mo na yan eh. Lagi na lang lumalabas. Kung hindi family member, brother, ganyan. No? So, expected na natin yan. Pero ito is may expose or na-expose. Okay? Bakit ba na-expose? Paano ba ito may-expose? Sa pamamagitan nga po ng, kumbaga, hindi nga po siya magkakaroon ng kagalingan kung hindi ikaw ang gagamot sa kanya. Okay? Lalapit sa ito, bebe. Okay? So, dito na tayo sa last deck. Last deck. Last deck. La. Uy, lapit na ng Christmas, baka naman. Sabi ko na. Lapit na Christmas kasi November na. Wala pa akong Christmas decor. Kayo ba? May mga Christmas decor na kayo? Pero, baka this Saturday, na ako. Di-display na. Ay, magagawa na ako ng decoration. Okay, so we have the King of Swords. Kukuha lang po tayo na 3 cards dito, no? Parang last, natin. Last reading. Page of Coins, diba? Ay, bakit ganun? Dami bumagsak. Wait. So, dyan sa King of Swords na yun talagang, andito yung talagang, huwag kang matakot lumaban, bebe. No? Andito sa'yo lahat. Ang authority is nasa sa'yo. Ang lahat ng lakas is nasa sa'yo. Lahat ng powers talaga namang nasa sa'yo rin. Kaya huwag kang matakot. And we have the 8 of Wands na talaga namang ang dami rin talagang nakaprotekta sa'yo. Okay? So, hindi lang to 1, 2, 3, kundi isang batalyon to na talagang kino-cover ka niya. No, na talagang kino-cover ka nila para hindi ka mapasok nitong mga demonic entities ito or mga spiritual attacks ito coming from Manku and Taning. Okay? So, pati yung mo dito sa Page of Coins, sinasabi dito na pati yung financial mo or finances mo or kung ano man yan, no? Inheritance, basta yung wealth, no? Na tinatawag, no? Or yung pag-angat mo sa buhay, no? Is talagang nakasecure na yan. Ano na yan? Binakuran na yan ni God. Binakuran na yan ng ancestors mo. Binakuran na yan ng mga spirit guides mo. Kaya wala nang makakakuha niyan. Wala nang makakaagos. Dahil talagang 2 kamay o 2 kapit-bisig mo na yan eh. Hindi na nila makukuha yan. Okay? So dito is talagang lahat ng mga plans mo is talagang ma-achieve mo. Kasi yan din ang gusto sa'yo ni God. Yan ang plano sa'yo ni God. Kasi alam mo yung ginagawa mo yung mission mo na walang kaduda-duda, walang katakot-takot. Kaya si God, wala rin siyang panghihinayang na ibigay niya sa'yo ang lahat ng mga gusto mo. At hihigitan niya pa. Dahil andun yung paniniwala mo kay God na kaya mo yung sarili mo, na kahit buhay mo, gagawin mo, mapagaling mo lang ang isang tao. Dahil andun yung tiwala mo kay God na hindi ka niya pababayaan dito sa laban na to eh. Na naandito ka para protektahan ka.
Hindi lang ikaw, even yung mga taong connected sa iyo, no? Andyan sila para protektahan ka. Again, mas maganda yung marami kang guides, yung mga ganyan, no? Kasi mas alam mo yung mas maraming nagpo-protect sa iyo. Even doon sa mga gagamutin mo. Na tipong nakaupo pa lang yung mga yan, hinihilot na nila yan or pinapakalma na nila yan. No, ginagawa na nila, may mga moves na lang ginagawa diyan, no? So, kailangan mong pakamahalin po natin yung mga yan, okay? So again, just sa cards na yan, sa tatlong cards na yan is talagang sinasabi na huwag kang matakot, okay? Love wine, kung love wine, okay? So, pagdating sa security, sa finances mo, is talagang andun yung stability, no, na talagang well secured na to, no? Kung ano man yung mga dumadating sa'yo, deserve mo yan, binigay sa'yo ni God yan. So, just make sure na dalhin mo to sa tama, no? Wag aksayahin, okay? And yung authority, yung pagdating din sa pagiging healer mo, the best ka. Okay? Kasi andyan yung talagang ibinigay mo na yung sarili mo dahil talagang yung soul mo dito is ibinigay mo na kay God eh. Bahala ka na God. Gagawin ko tong task na to, tong mission ko na to, bigyan mo ako ng guide, bigyan mo ako, suportahan mo ko, protektahan mo ko. Yan yung mga kumbaga susi, no, para sa kaligtasan mo pagka nanggagam ka, lalo na kung may mga matitinding karga yung lumalapit sa iyo, no, kasi for sure may mga attacks yan. Kasi alam ko pagka mga ganyan, like, syempre na-experience ko din naman yan na talagang hindi pa kauupo pa lang ng client, no? Or malayo pa lang, matatanaw mo na talagang malakas ang karga. Nasa aura po kasi yan. No, mararamdaman nyo na po yan. Makikita nyo na po, malayo pa lang ang pasyente, no? Or ako nga po, minsan pagka alam ko meron tong paparating na matindi ang karga, mahina na katawan ko eh. Pero pagka napagaling ko na po siya, balik na po ako sa sigla. May mga ganun po ako. No? So now, yan po ang ating reading. So hopefully, no, meron po kayo natutunan. For sure naman po meron, ano. Now again, ngayon po is talagang ito pong reading na to is really meant for you. And you're a healer, spiritual healer, na kailangan mo maging aware sa mga paligid. Lagi po ako nag-aano sa inyo, ha? Hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo, no, na kailangan nyo pong maging aware, especially po sa mga baguhan. Huwag po banat ang banat. Okay? Huwag po kayong mag-rattle, huwag po kayong mataranta. No, especially po pagka may mga attacks or may mga dumadating po sa inyo. Kaya kailangan po mag-alaga po kayo ng mga dasal, pamdepensa po ninyo. Aside po dun sa mga gamit ninyo, sa mga tangan po ninyo. Lagi niyong pakakainin ng tangan nyo, lagi niyo po silang kakausap. Paramdam nyo na mahal nyo yung mga tangan nyo para mahalin din po nila kayo at protektahan din po nila kayo. Yan po yung pandepensa natin sa physical, no? And sa spiritual po kasi is meron din po tayong pandepensa, which is talaga yung mga guides natin, na sila yung nagbibigay ng protection sa mga souls po natin. Okay? So maraming salamat po sa mga nakinig at nagtapos nitong ating reading. So maraming salamat po. And again, sa mga gusto po magpa-reading, by appointment po tayo. Ganon din po sa healing. And yun po. Okay, so maraming salamat po and God bless. Paki-subscribe po, paki-click po ang subscribe button sa mga hindi pa po nakaka-subscribe or sa mga bagong nakasilip or bagong nakapakinig para po updated po kayo sa spiritual, no, sa journey ninyo, and paki-click din po ang notification bell para po updated po kayo palagi. And paki-like and share na rin po. Okay, maraming salamat po. Bye! God bless!